Yes, welcome na naman again po sa ating OFW Facts and Hacks. Ito na po yung full version nung nakita niyo po na teaser natin sa Reels natin or sa TikTok or whatever kung saan nyo napanood yan, shorts. No? So ito na po yung full version ng ating sinasabi doon. Ito na yung sinasabi nating emotional blackmail sa mga OFWs. No? Again, paalala lang po, huwag po magagalit ng iba kasi hindi po naman natin nilalahat. No? Pero ang nakakalungkot, marami pong ganito. Sa totoo lang. I'm sure makaka-relate po kayo, mga kababayan, mga nasa abroad. No? So ito yung sinasabi na, ano ba yung emotional blackmail? Di ba ito yung sinasabi na dadaanin ka sa drama? Ayun na. Dadaanin ka sa paiyak-iyak, lalo na, no? Minsan, nakakalungkot, dadaanin ka pa sa sumbat. Di ba, no? Alam ko, nakaka-realize yung iba dito na parang sinasabi ng iba, kung di pa dahil sa akin, hindi ka nakapag-abroad, sinanla ko ang aking baka, sinanla ko ang aking ganyan, para lang pahiram sa'yo. Di ba? Yung mga ganun, or baliktad, ikaw na may nagsanla, ikaw yung nanghiram ng pera, at sila ay talaga namang nanunumbat na nung sila ay nangangailangan na. Pero dapat, hindi naman dapat ganun. Kasi syempre, tayo naman ay marunong tumanaw ng utang na loob, pero wag naman labis-labis at abuso! Naku, ayan na, pag-usapan natin abuso, ito na po. Sabi nga tayo po yung nakakaluwag sa buhay. Kaya nga tayo ang nagsakripisyo, di ba mga OFWs, no? Tayo ang nagsakripisyo, tayo ang umalis sa bansa na ating sinilangan para mabigyan ng mas masagana at mas masarap na buhay ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Pero ito na, paano pag mayroong mga nagkasakit na, no? Wag naman sa, hindi naman sa hinihiling, no? Nagkasakit sa Pilipinas at kailangan ipagamot si nanay, si tatay, si kapatid, si pinsan, ako si pamangkin na hindi mo nakakilala, okay lang naman tumulong. Pero sinasabi nga natin, be wise kabayan, no? Be smart din. Huwag naman lubos-lubos na parang tipong binigay mo na lahat ng iyong kinikita, yung sinasahod, at wala nang naiwan sa iyo, ang tendency tuloy, tipid-tipid ka ngayon, kung ano-ano na lang ang kinakain mo para lang makatipid. Alam ko po, nakaka-relate karamihan dito, lalo na sa Middle East, mga kababayan natin, shout out po, no? Yung ang kinakain mo lang, hotdog, itlog, pag medyo may budget pa yan, pansit canton, paborito natin yan, di ba? Sardinas, di ba? Ganun na lang ang kinakain lagi, pero hindi rin siya maganda kung palaging yun ang kinakain natin. Kasi tayo naman ang magkakasakit. Tama po, yung mga nasa isip nyo, no? Paano na lang na-save mo nga? Yun nasa Pilipinas na may sakit, ikaw naman na nagkasakit. Ang mahirap niyan, mga kabayan, ito marirealize nyo, at dapat marirealize din po ng mga nakakanood sa Pilipinas, paano po kung ang OFW nasa bansa na yun ang source of income ng pamilya, lalo na kung siya lang, breadwinner, naku, siya na ang nagkasakit. Paano po ngayon yun pag siya na ang nagkasakit, hindi naman sa inihiling? Hindi po ba parang titigil ang mundo? Tama po ba? Pero dapat hindi ganun ang mindset. Kasi po, ito ang tanong ko sa inyo mga kababayan, yung mga nasa abroad muna, mga OFWs natin, mga mahal nating OFWs, kapwa OFWs natin, pag hindi ka ba nagpadala sa Pilipinas at kailangan ng gamot nung sino man, at meron ka naman mga kapatid doon at ibang kamag-anak na able, na makakapagtrabaho naman, or may trabaho din, or ano naman, kaya naman mag-share, tingin niyo po ba ititigil na ang mundo nila? Alam niyo po ang sagot. Hindi. Kasi po, pag tayo ay medyo konti na lang ang pinadala, hindi naman totally wala ka na pinadala, no? Ito lang ang kaya ko ipadala, wala akong magagawa, kaysa naman di ako kumain dito at magkasakit ako, ito lang ang kaya ko ipadala. Ang tendency po, hindi mamamatay, kundi gagawa sila ng paraan. Minsan po talaga, masakit man isipin, tayo rin pala ang may kasalanan, mga kabayan, kasi tinotolerate natin sila. Tama po ba? Naku, chat-chat, no? Alam ko po maraming mag-chat dyan, relate. Kasi po, tinolerate din natin na sinanay natin na nakaganon na lang. Again, hindi po lahat pero marami. May mga ganong sitwasyon, nakaganyan na lang. Hindi na natuto. Sabi nga sa kasabihan, turuan mo mangisda, hindi puro bigay ka lang ng bigay ng isda. Hindi po yan matututo. Kasi nasa comfort zone yan na nakaganon. Tama po ba? Kaya wag po nating sakripisyo naman lahat-lahat. Tayo po ay bayani pero hindi martir. Magkaiba po yun. Bayani tayo para sa ating ilang bayan at sa ating pamilya pero hindi martir to the point na ikaw ay magkakasakit na at ikaw naman ang mapapahamak. Lagi po natin isipin, marami po umaasa sa atin. Yun na nga yun, di ba? Pag tayo po ang nagkasakit, lagot na. Doon pa lang ba kikilos ang ating mga naiwan sa Pilipinas? O mas magandang ngayon na kumilos? Ito naman po para sa mga naiwan sa Pilipinas. Please, tulungan din po natin ang mga kapwa OFWs namin dito dahil hindi po biro ang mahiwalay sa pamilya.
Hindi po biro ang lungkot, ang sakripisyo, ang kagustuhang makauwi na, pabalik sa inyo. Kung tunay po nating mahal ang ating mga mahal sa buhay na nasa abroad, mas gugustuhin po natin mas makauwi sila na maaga, makaipon at magkaroon ng negosyo na meron po tayong ino-offer mamaya, no? Na maaari po makauwi siya sa Pilipinas ng mas mabilis, mas masagana at bata pa. Di ba po mas masarap yung ganun kaysa hingi ng hingi hanggang hindi na siya nakauwi? O di ba? Hashtag, hingi ng hingi, hindi na nakauwi. Di ba? So dapat po, tayo po ay matuto din. Tayo rin po ay mag-sacrifice. Tayo rin po ay mag-contribute para sa igagaganda po ng buong pamilya. So maraming salamat po at ito na nga po yung sinasabi natin. Kung interested naman kayo, syempre, sa ating mga extra income, click nyo rin po ang link below para po makaka-attend kayo ng libre na webinar or kung face-to-face yan, kung malapit tayo doon sa inyong lugar ay face-to-face na presentation, libre po lahat. Wala pong kapital, wala pong puhunan, huwag matakot na ma-scam. Sabi nga nila, paano ka ma-scam kung wala ka namang nilabas? Meron po kami ituturo sa inyo na ginagawa na po namin sa buong mundo. Matagal na po, halos 3 dekada na ang tinatawag nating freedom business. Sa pangalan pa lang, freedom, kalayaan, at business na walang kapital, walang puhunan, at bagkos, kikita ka pa ng malakihan. I'm sure, sigurado kailangan nyo to, at interesado kayo, at wag nang mag-atubili. PM is the key, or click doon sa ating comment or link below, or sino man ang nag-post nito. Maraming salamat mga kabayan. Again, be smart, be wise, be an OF winner. Laban OFWs, free and rich your life. Maraming salamat po. Ito muli yung lingkod, DJ Double D, para sa OFW Facts and Hacks. Salamat! Bye-bye!